Kumusta po sa lahat? Kumusta sa aking mga dating kaibigan, sa mga bagong kaibigan? Halo, medyo natagalan na naman ako ng sobrang tagal na hindi ako nakapag-upload sa YouTube. So, try ko na ngayon na mag-upload mga kaibigan ko. Lalo na dyan sa aking mga dating mga ka-OFW ko dyan sa Middle East, sa Saudi. Dahil nag-umpisa ko ng aking YouTube dyan sa Saudi. So, siguro naman, ang alam ko may mga kaibigan ako dyan na nag-OFW na medyo natagalan ako ng pag-upload. So ngayon, trinay ko lang. Trinay ko ngayon, dito ako ngayon sa Bulacan. Bumisita kami dito sa bahay ng anak ko. Na itong bahay na to ay kinuha namin ito 2016 pa. 2016 pa, gagraduate pa lang yung anak ko. Gagraduate pa lang yung anak ko nun. Gagraduate pa lang, kinuha na namin itong bahay na ito. Para kung sakaling ay kapag tapos siya makapagtrabaho, at least meron mapupuntahan yung kanyang pinagtrabahuan, hindi mapupunta kung saan lang. So, malit lang itong bahay na nakuha namin para sa kanya, para sa kung sakaling magkapamilya. Dahil yun lang ang kasi may mga requirements din na may mga requirements din para makakuha siya ng ng property ng house and lot. May mga requirements at saka para ma-approve. So ngayon, dahil gagraduate pa lang at saka hinanapan ng siyempre kung ano yung pinaka-source of income niya para may kakayahan siya na makapag-invest o anong source na para pagkukunan niya na may paghulog kasi installment lang naman itong kinuha niya. So, kahit pa paano, ang naging niya na para pa-approve siya na may trabaho, yun yung driver. So, siya na parang nag-extra siya, part-time niya yung habang nag-aaral, nagda-drive. Yung mga UB Express kasi yung papa niya kamay pa ng UB Express. So yun, may mga requirements, so na-approve naman siya. Tapos doon lang naka-base kung magkano yung kita niya sa kinikita niya. So ito yung na-approve. Kahit gusto namin noon kumuha ng medyo man lang, sabi ko para yung townhouse man lang, yung parang yung up and down na. Hindi kasi doon binabase sa kung yung niya hanap buhay. So madaling salita, ito lang yung nakuha niya, yung row house bungalow type. So ito empty pa siya. Empty itong bahay na to, sinisilip-silip lang namin. So row house bungalow type na siya. Kumbaga sa studio type. Studio type ba ang tawag doon? Ayan, ganyan. So, 2016 pa namin ito nakuha. So, ayan, meron siyang may, kung sakaling, ayan, yung dirty kitchen. Ayan. So, hindi pa namin ito masyadong napapagawa dahil, wala naman titira. Walang titira. Kasi ang doon sa Manila, sa Quezon City, yung mga hanap buhay namin. So ayan, mga kaibigan ko,
Yan lang, medyo mahaba-haba na yata itong aking ayan, naka 5 minutes na rin ako. Nag-update lang ako, nagkwento lang ako sa kung ano yung buhay ko na ngayon, at matagal ako walang na-upload. So ito, andito kami ngayon, yung mga naging buhay ko. Ayun, meron akong maliit na tindahan na pinagpupunan namin na sa aming pang-araw-araw na mag-asawa. Kasi yung asawa ko yun pa rin, nag-UB Express, UB driver pa rin. Kasi yung mga anak ko, may mga kanya-kanya na rin kasi sila mga pamilya. Kami na lang mag-asawa sa bahay. So kami dalawa na lang. So, minsan ganyan, nagbabanding kami, nagkikita-kita. Ano pa naman pala, kaya lang siyempre may mga kanya-kanyang pamilya na. So, hindi na namin sila kasama. So, ito ngayon, sinilip namin ito kasi itong bahay na to, ayun nga, sabi ng anak ko, binigay sa amin ito. Sabi niya, sige mama, sa inyo na yan. Gusto niya yung magkaroon yung sariling pundar nilang mag-asawa. Gusto nila, no? So sabi niya, ito sa inyo yan mama. Ito hindi pa rin namin napapagawa kasi may ano pa naman kami dito sa pero talagang ito na yung aming pinaka-retirement na itong bahay na talagang ito na yung pinaka-ano namin na dito na kami mag-retire. So sa Quezon City, may mga plano kami kung paano. Kumbaga sa talaga pera lang talaga kasi pwede rin pwede naman kami basta may mga kami sa ngayon andun muna kami sinisilip-silip lang na. So ayun, 2016 pa ito 2016 pa namin ako 9 years na. So 9 years na. So yun na kinuha namin ito habang pa. So habang wala pang trabaho ng anak ko, kami muna nag-ulit kasi ka-graduate pa lang yun. Pero mga 2 years ago din kasi yun nga, ka-graduate 2018. Sakto yung paalis na ako noon, yung pag-Saudi ko 2018. Sakto nagkaroon na siya ng trabaho. Tapos ayun, mga ilang years lang, diba nagkaroon ng pandemic. So nahinto na, pero kahit pa paano, tuloy-tuloy pa rin naman ang nakakapag-huli pa rin. So yun, tuwa naman ako kasi sabi ng anak, sa inyo yan mama. So sabi ko, sa bagay kami, dalawa lang naman kami. Dalawa na lang kami kasi may kanya-kanya na ayaw na nilang siyempre, nakasawa na. So, tuwa na rin kami, okay na ito sa amin. Kaming dalawa lang naman. Nag-iipon lang kami, nag-iipon na mapagawa ito. Kaya nga, dahil marami akong inantay na dahil nung dati na may nagano sa akin, umayaw-uyaw ako. Nag-pandemic, di ba? Tapos kailan lang nagkaroon na okay na magtanggap ng upload. So, nung pag-ano naman, yun nga, nakapag-put up na ako ng negosyo ko, ng umayaw ako. Tapos ngayon yung gusto ko na, nagkaigpita naman, bukod pa sa'yo sa edad ko naman, nagkaigpita, meron sana ako sa kaso may na, bukod sa edad ko, pwede pa rin sana, kaya lang nagkaigpita. So, tapos may mga inaantay-antay ako. So, ngayon, kaya sabi ko nga, gusto ko pa rin kahit makapalarin man lang sana, ilog lang ng Panginoon. Yung project ko talaga na kaya isa sa ko na makapag-upload pa. Sisikapin ko talaga, talagang gagawin ko, kung ano yung sipag ko o tiis, tiyaga, ay talagang dudubin ko dahil may pangarap ako. Yung project ko na ito nga, kapagawa namin ng bahay. Ito yung isa sa inano namin na yung pagkakagastusan.
So, meron akong inaantay-antay na harinawa, loobin pa, no? Harinawa, loobin pa. Kaya sa mga nandyan, sa aking mga bagong kaibigan, sa mga dati ko pang kaibigan, baka naman meron kayong mga ano dyan na pwede nyo akong kontakin. Malakas pa si Ma'am Shi. 59 years old, kaya pa magano. At least sa abroad, sure ka na talaga na may ano ka dito. Dito talaga ang hirap ang negosyo dito sa Pilipinas. Napakahirap. Marami na nga akong kasamahan ng mga nagano, pero nag-isip pa rin sila na ibang bansa kasi kahit sabihin pa na sa edad ko kaya ko. So yun lang mga kaibigan ko. Shout out sa inyo lahat. Pasensya na kung sa mga bagong subscriber ko, sa mag-subscribe pa lang. Kung hindi ko kayo na-replyan, hindi ko kayo na dahil talagang nung dati talagang bagong pala ako, pero ngayon siguro gusto ko nang i-focus yung dito sa YouTube. Harinawa, sana masundan pa ulit yung aking. Okay, hanggang dyan na lang. Ako'y magpapaalam na. Bye-bye sa inyong lahat. Ingat po kayo. Ingat tayong lahat sa mga